good morning. Yes, good morning. It's a great morning. Sino naniniwalang isang magandang umagang ito? Sino naniniwala na isang magandang umagang ito? Yan, dapat buhay na buhay, ano? Amen. Praise the Lord. Ako po si Pastor Lay Villaramang, inyong makakasama sa umagang ito. At ang binigyan ng pagkakataon na maihayag ang salita ng Diyos. Praise the Lord. And before that, i-reiterate ko lang yung announcement po kanina kasi next Sunday na po ito, October 20, that's Sunday, 2 p.m. Mayroon tayong bisita. Yan. Morning, he will be joining us already. So umaga kasama na natin siya. Sa hapon, magtuturo po siya si Pastor Mateos, tama ba ito, Dash? Mateos Carvalho, ayan, from Full Family Church, Brazil. Sino gusto makaparating ng Brazil? No, ayan, sa Brazil siya galing. At magtuturo siya sa hapon, being who God called you to be. Para sa mga youth, young adult, young couples, at para na sa lahat. Diba? Pag gusto mo umattend ka lang, wala pong registration fee. Yan, okay po? Sabi mo sa katabi mo, naintindihan mo ba? Ayan, okay. So, ibig sabihin, a-attend ka. Okay? Amen. Nagkakalinawan tayo. At syempre, mag-invite po tayo dahil may bisita tayo sa susunod na linggo. Another thing, also pala, today, alam nyo ba, today is the celebration talaga of the Pastor's Appreciation Day. Alam niyo ba yon? So, to all my co-pastors, Pastor Walter, Pastor Che, Pastor Ruben, Pastor Peter, Pastor Maricel, at sa lahat po ng mga pastors, Happy Pastors Day to all of us. Ayan. At syempre, to our senior pastors, Pastor Dong and Pastor May, Happy Pastors Appreciation Day. But dahil wala po sila, we will celebrate it next Sunday. Okay po ba? We will celebrate it next Sunday, kaya let's make it special. Amen po ba? Ayan, praise the Lord. Ibig sabihin ay nandito na, kasama na natin sila Pastor Dong and Pastor May next week together at may bisita din tayo. Alam niyo ba tong bisita na to ay nakasama nila sa South Korea. Yan, o diba may bunga na yung South Korea. Nandito na agad yung taga-Brazil. Ayan, praise the Lord. So, this morning, ang ating pag-uusapan ay... Wala pa. Ayan, hurry, God is on the move. Sabi mo sa katabi mo, magmadali. Sabi ni Pastor May, yes, magmadali. Amen. Magmadali. Hurry because God is on the move. Amen po ba? Buksan natin yung Bible natin. Nagmamadali din ako, ano? Buksan natin yung Bible natin sa Jeremiah chapter 1 verse 12. Sige po, Jeremiah chapter 1 verse 12. And, lagyan nyo ng pananda. Open your Bible again. Habakkuk 2 verse 3. Okay po. Amen. Jeremiah chapter 1 verse 12 po. 1:12. And the other one, Habakkuk chapter 2 verse 3. Okay, so sabi po ng Jeremiah chapter 1 verse 12. Babasahin ko to sa King James Version. Ang sabi po, then said the Lord unto me, thou hast well seen. Si Jeremiah ang kinakausap dito ng Diyos. Sabi niya, for I will hasten my word to perform it. Yan. Kasi tinatanong siya ng Diyos dito, ano nakikita mo? At nasumagot si Jeremias, at ito ang tugon ng Panginoon. Then the Lord said unto me, thou hast well seen, for I will hasten my word to perform it. And next one in Habakkuk chapter 2 verse 3, I will be reading in the Amplified Version. Ano nangyari? Nagmamadali din yung computer. Okay. Ayan, ang sabi po ay, for the vision is yet for the appointed future time. It hurries toward the goal of fulfillment. It will not fail, even though it delays. Wait patiently for it, because it will certainly come. It will not delay. Amen po ba? Naniniwala ba tayo sa salita ng Diyos? Yes. Naniniwala ka ba sa salita ng Diyos? Amen. Kapag humihina yung sound ng katabi mo, kapag
kalabitin mo, ano? Para lumakas ulit ang boses niya. Yan, para pantay kayo. Okay, ano po ibig sabihin ng hasten? Sabi ng Jeremiah chapter 1 verse 12. Hasten means to be quick to do something. Yan, hasten. To be quick to do something, maging mabilis sa paggawa ng isang bagay. To cause something to happen sooner than it otherwise would. Wow. Cause something to happen sooner. Yun. Then to accelerate, to expedite, to urge, to hurry up. Sa Tagalog ay magmadali. Ayan. Isa pa, magkumahog. O, sino nakarinig ng salitang yun? Magkumahog, matindi ano? Magmadali. Ayan. So, in all of the Bible, no, sa Biblia, nabasa natin, nakikita natin na talagang pag nagsalita ang Panginoon, pag may sinabi siya, ang mga tao ay sumusunod agad-agad. No, talagang nagmamadali na gawin ang pinapagawa ng Diyos kasi yun na talagang oras para sundin maliban sa isa. Kilala niyo ba yun? Maliban kay Jonah. At alam niyo na nangyari sa kanya. O gusto niyo pa bang mangyari din sa inyo yun? Pero may happy ending siya dahil bumalik siya sa Panginoon, di ba? So, ibig sabihin, pag may pinapagawa ang Panginoon, talagang now. It's always now, ngayon, to be quick, yan, to do something. Ayan. Laging ngayon, obedience is now. Sabihin nga natin, obedience is now. Faith is now. Yes, faith is now. Kumilos agad, gawin agad kapag may pinapagawa ang Panginoon sa atin. So, as Jeremiah chapter 1 verse 12 said, God hastens His word. Pag narinig niyo yung word na hastens, ibig sabihin, minamadali, nagmamadali. Hastens His word to perform it, para gawin ito. Nagmamadali ang Diyos na ganapin ang kanyang salita sa buhay mo. Saan ka pa? Ikaw, papetiks-petiks. Pero si Lord nagmamadali. Di ba? Parang hindi nag-match, ano? Nagmamadali siyang ganapin ang kanyang salita sa buhay mo. God is focused on His word. He is committed to do it. Wow. God is focused on His word. He is committed to do it. Ano ba ang salita ng Diyos na alam mo? Nagmamadali ang Diyos na ganapin yan sa buhay mo. Kaya lang, kahit anong pagmamadali ng Diyos, kung hindi mo naman alam yung salita, hindi pa rin. Natatagalan natatagalan. Kaya, naaantala. Ayan. Pero, it doesn't change the fact na ang Diyos ay nakatingin. Sabi ng ibang translation, He is watching over His word. Di ba? Binabantayan niya ang kanyang salita upang ganapin ito. Binabantayan. Ano ang binabantayan ng Diyos? Ano ang binabantayan ng Diyos? Ama, amen. Binabantayan ng Diyos ang kanyang salita. That's why, confess it, kasi ang Panginoon, binabantayan niya ang bawat salita niya. Ang Diyos, binabantayan niya ang kanyang salita upang maganap. Sabi mo sa katabi mo, ikaw, ano binabantayan mo? Dali, tanungin mo kaya. Para exciting. O sige, dali. Yung asawa. O ano pa? Sabi mo sa katabi mo, ikaw, anong binabantayan mo, ha? Ha? Ano binabantayan natin? Ang Diyos, binabantayan niya ang kanyang salita. Ikaw. At tayo, anong binabantayan natin? Binabantayan, kailan kaya ako yayaman? Ano? Sino kaya ang may crush sa akin? Sabi ng mga kabataan. Kailan kaya siya magbabago? Mga ganon ang binabantayan natin. Ito pa, bakit pa ba naglilingkod tong taong ito? Ang dami naman niya palpak. Di ba? Yung palpak ng iba ang binabantayan. Ang Diyos, binabantayan niya ang kanyang salita dahil hindi siya kagaya ng tao. Alam niyo ba, sinabi din talaga ni Jesus sa mga kanyang mga disipulo. Sabi ng Acts chapter 1 verse 7, hindi yun ang dapat nating bantayan.
O yan. Sabi na Acts chapter 1 verse 7, "It is not for you to know times or seasons that the Father has fixed by His own authority." Hindi yun ang babantay. Yung mga tanong na kailan. Kailan, na hindi naman natin alam yung sagot, trinabaho na ng Diyos yan. It is not for us to know times or seasons that the Father has fixed by His own authority. Ibig sabihin, fixed na yun. Tapos na. Trinabaho niya na yung mga kailan. Nagawa niya na yan. You cannot undo it or redo it. The best master planner has already finished it. So yung times and season ng ating buhay is in God's hands. At naniniwala tayo na ang plano niya sa atin ay ano? His plans for us is to prosper us, di ba? Sabi ng kanyang salita. Not to harm us, to give us hope and a future. That's why dapat alam natin ang salita ng Diyos. Para hindi natin binabantayan yung ating katabi. No? Kailan kaya na naman to papalpak? Okay, kailan na naman kaya to susulpot? Di ba? Ang bantayan natin ay ang salita ng Panginoon. Yan. Kasi, He has already fixed it by His own authority. Di ba sabi nga ni Hadassah last week, kung natatandaan ninyo, ang sabi sa kanya ni Pastor Vic, just do your chronos, what you need to do, and God will take care of the kairos. No? Yung appointed time na. Siya na ang bahala doon dahil meron na talaga siyang itinakda. Di ba? Sa kanyang pagkilos, meron na siyang itinakda. The Father has already fixed the times and seasons kasi it is He who determines the fullness of time. It is He who determines the kairos. Yan. At hindi siya according to gusto mo. Dapat ngayon na, dumating siya ngayon na. Dapat ngayong oras na ito, pag hindi siya napangyari ayon sa gusto mo, nakakapagtampo ka naman, Lord. Diba? Ang dami ko nang ginawa. Pwede kayang mag-lie low muna sa church? Diba? Araw-araw ko sa kape. Oh, diba? Ang dami natin sinasabi. Pag hindi nangyari ayon sa gusto natin. Pero, anong sabi ng maliwanag ang kanyang salita? He is on the move and He moves in His time. Amen po ba? Kasi the kairos don't follow an order like the chronos, yung ating sariling oras. Kasi, remember, His thoughts, His ways are higher than our thoughts and ways. Amen po ba? Amen. 1,000 days to us is like a day sa ating Panginoon. What will take us years to accomplish, kumbaga? It can only take a day sa ating Panginoon. Kayang-kaya niyang gawin yan. At yan, mula sa umpisa, yan ang testimonya ng simbahang ito. Alam niyo po ba, kung paano tayo dinadala ng Panginoon sa kanyang move, sa kanyang movement? Naalala natin no, nung nasa Malacanang pa po kami at mayroong lupa. Mayroong lupa, ang pangalan ng street sa UPS 5, Filipinas Avenue. Sabi namin noon, yes, dyan na talaga yung church. Ang ganda ng street. Tayo, di ba? Ang pangalan ng simbahan. At Filipinas Street. Uy, wow! Gandang-ganda na kami noon. Pero, it only took a day para sabihin, dito kayo, sa sentro, nandito, malapit sa City Hall. And dahil ang ating mga pastor, they just did what they need to do. Nung dumating ang Kairos time, one click, tapos agad lahat ng mga papel. One click, tapos agad, nakalipat agad. Diba? Maraming, although the process is long, pero ang paghahanda ay nandun. Nung dumating yung Kairos time, nasalo agad, nagawa agad, nakakilos agad, nakasabay agad sa pinapagawa ng Panginoon. Amen po ba? And, alam nyo, a new story is unfolding before our eyes. Alam nyo po ba yun? One moment, nandiyan ka lang sa kape, nagtitimpla, pasok po kayo. Di ba? Kahit na hindi naman lahat sa mga taga-kape, hindi naman everyday okay kayo, lalo na si Ate Yogi, Ate Salve, Kuya Sam. Pero in spite of that, ngingiti pa rin sila, di ba? Pasok po kayo. Parang walang pinagdadaanan, di ba?
Timpla po kayo ng kape. Di ba? Araw-araw, sige. Gawin lang ng gawin. Pumunta City Hall. Gusto niyo po magkape? Di ba? Araw-araw. O may baon pang termos, di ba? O itong katunayan na may kape kami. Pumunta na kayo. Di ba? Maaga pa. Di ba po? Gawin mo lang yung pinapagawa mo. The next moment, nasa magazine na kayo! Oh, di ba? Nandun na tayo sa, ano yan? Ano ba yun? Great Harvest. Great Billion Soul Harvest Magazine. At alam nyo ba, hindi lang yun magazine sa kanto o kaya magazine na iniwan sa stand. Ang magazine na yun ay nabasa na buklat ng mga hindi basta-bastang tao sa buong mundo. Diba? Yung magazine na yun, nabasa nila ang kwento ng buhay ng ating mga pastor, buhay ng simbahang ito, at who knows kung ano ang gagawin ng Panginoon sa kasunod. Hindi ka ba na-excite sa maaring gawin ng Diyos? Basta ginagawa mo lang ang kailangan mong gawin, sumusunod ka sa Panginoon. At siya din ang bahalang gawin yung appointed time niya para sa iyo at sa akin. At next week, mag-i-English na naman kayo sa kape. Alam nyo ba yun? Oh, di ba? Ibig sabihin, may bisita na naman sa kape na imported. Oh, di ba? Ganyan si Lord. Hindi ka lang dadalhin sa isang sulok. Kung hindi ka nagdesisyon na mag-volunteer sa kape, di mag-isa ka nga ro, doon sa bahay mo nagkakape. Diba? Samantalang kung, diba, dito ka sa church, napakadami mong kasamang magkape. Diba, Kuya James? Diba? Nakakarami pa ng kape ang iba. Yeah, nakita nyo ba yung magazine? Philippines! Diba? Wow, praise the Lord! Hindi lang nasa kape. O yan, diba? Mukha ni Ria, kitang-kita. Diba? Mga taga-BBLT, mga taga-daily life sharing. Oh, praise the Lord. Lahat yan. At hindi natin alam kung anong gagawin ng Diyos sa pamamagitan, ang kapangyarihan niya ang kikilos. At narinig nyo naman, diba? Sabi ni Hadassah last week, marami ang parating, kaya handa na ba kayo? Yes, handa na ba kayong tawag nito? Mag-interpret. Ayan, so, ibig sabihin, just do what you have to do and the Lord will take care of what He can do. Siya din ang bahala sa kung ano ang pwede niyang gawin. Sa iyong ginagawa. Yan. Ang mahalaga ay magpatuloy na sumunod sa Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga lingkod. Sabi ng Acts 1:7, hindi yun yung pagtuunan niyo ng pansin, yung times and seasons. Ano sabi ng verse 8? But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you. Anong pagtutuunan ng pansin? Anong pagsusumikapan at paghahandaan? Ang pagbaba ng banal na spirito. Ang mapuspos ng banal na spirito. Amen po ba? Ang kasihan ng banal na spirito sa lahat ng ating ginagawa upang, ano sabi? Maging saksi. Maging kagamit-gamit sa gawain ng Panginoon. Dahil yun lang. Yung may banal na spirito. Alam nyo ba, kung wala kang banal na spirito sa iyong puso, hindi mo rin naman talaga magagawa maglingkod. Kasi mas masarap matulog, di ba? Mas masarap kalayo-layo ng biyahe, araw-araw traffic, di ba Kuya Sam? Pero kailangan araw-araw magkape, pumunta dito at maglingkod. Pero, kung mayroon kang banal na spirito sa iyong puso, napuspos tayo ng banal na spirito, kinasihan tayo ng banal na spirito, magagawa natin ang pinagagawa ng Diyos. Kaya, ano ang pagtutuunan ng pansin? Paano tayo mapuspos ng banal na spirito? Ang pagbaba ng banal na spirito sa iyo at sa akin. Amen po ba? Pagsumikapan, paghandaan. Kaso, paano
magagamit kung lagi namang wala? Di ba? Paano mapupuspos ng banal na Espiritu kung wala naman sa oras ng kanyang pagdating? Paano, di ba, kung laging absent, kung lulubog at lilitaw? Di ba? Kaya sabi mo sa katabi mo, hindi pwede yun. Lulubog, lilitaw. Di ba? Para pag dumating, di ba? Ang banal na Espiritu, ang kanyang pagbaba, ang kanyang pagpupuspos, tayo ay makakasalo. Amen po ba? Pag dumating talagang paghahari ng Panginoon, sa buhay ng isang tao, walang makakapigil dito para magpagamit sa Diyos. Sabi ng Psalms 110 verse 3, your people will volunteer freely in the day of your power. Alam niyo ba, mayroon ako naalala isang magandang testimonya nung itong September, nung ating may mga bisita tayo. Last 3 weeks ago. Nung nangangailangan ng volunteers para sa mga bisita natin, no, Australians and Indonesians. Di ba? Nagkasabay sila eh. Maiisip nyo ba na magbo-volunteer ang isang Belgagarin? Hindi para mag-usher, kundi para maging driver. Sa ganda ng yan, di ba? Your people will volunteer freely in the day of your power. Sino ang makakagawa niyan kung hindi ang Diyos? Diba? Ang maghihipo ng puso. Kasi isipin mo, lahat kung si Harold lahat ang magsusundo nun. Ano kaya ang mangyayari sa kanya? Isipin nyo ba, sa papel, alam nyo ba yung pressure no, nung time na yon? Sa papel, walang pressure. Di ba, Pastor Che? Sa papel, may pressure ng konti, very slight. Pero sa actual, di ba, Ate Mila, Ate Je? Tazali, di ba? Yung pressure ay grabe. Todo-todo. Pero dahil may mga puso na handang maglingkod, gumagaan ang trabaho. Di ba? Grabe kaya yung ginagawa. Isipin mo yon, ang ginagawa ng ating transpo team, umaga, tanghali, gabi. Umaga, tanghali, gabi. Pag walang kailangang, dito, ilan silang nagsasalit-salitan lang. Pero still, nakakapagod yun. Pero nakita natin kung paano natin naitawid yun. Sabi nga ni Jed sa akin, tingnan mo ate, kaya na pala natin to. Isipin mo kung paano natin naitawid lahat yun. Hindi dahil sa isang tao, kundi dahil sa ating lahat. Na nagpapagamit sa Panginoon. Palakpakan natin ng Diyos sa Kanya ang kaluwalhatian, di ba? Sa lahat nung ginawa niya sa buhay nila, nakita natin paano sila na-encourage no, sa pagdating nila dito. May pagod talaga, pero alam natin ang Diyos ang ating great reward. Ayan. Pero dry run lang yun, alam nyo ba? Kasi, more to come in 2025. Diba? Ibig sabihin pala, pag handa ka ngayon, ay may level up. Sabi nga nila, Pastor Dong, diba? Level up para sa next level. Yan, diba? Magmadali. Sabi mo sa katabi mo, magmadali ka. Kaakibat ng pagsunod ay pagpapala. Oh, diba? Amen. So, paano makakasabay sa pagkilos ng Diyos? How can we keep up with God's movement? Paano tayo maka-keep up, makasabay sa pagkilos ng Diyos? Sabi na Acts 1:8 kanina, after they received the word from the Lord, nung tinanggap nila, no? Sabi nung Acts 1:8 ay, but you will receive power when the Holy Spirit will come upon you. So after they received, di ba, umakyat na si Jesus sa langit. After they received the word of the Lord, did they go back to what they were doing? Bumalik ba sila sa dating gawi? Hindi kaya. Anong ginawa nila? They obeyed the word quickly. They continued to gather together, devoted themselves to prayer, obeyed the command immediately, and then, anong sabi ng Acts chapter 2 verse 2? And then the suddenly came. Dumating yung suddenly. Yung suddenly para sa atin ay mabilis. Pero hindi natin alam kung ano yung oras na dinetermine ng Diyos para dun sa suddenly. Diba? Kaya nga po sa ating mga
big groups no, sa ating mga ginagawa. Then let's not limit it na yung structured program natin, gagawin lang natin. Bakit? Kasi anytime, the suddenly can come. Anytime. Anytime. Alam nyo, grabe talaga manghang-mangha ang puso ko sa buhay ni Kuya Ferdy. Anytime, no? Talagang the suddenly can come. Hindi mo alam kung kailan yon. Just do what you gotta do. Dahil ang Diyos ang bahala talaga sa kanyang panahon. Kaya magpatuloy lang. Expect the move of God. Even if you don't see it, sabi nga ng awit, even if you don't feel it, God is working. Diba? He hastens His word to perform it. Kaya number 1, partner with God. Participate in His move. Partner with God. Participate in His move. Diba? Partner, wag tayong lumayo, makipag-partner tayo sa Diyos. Diba? Participate in His move. Diba kapag sasali ka sa marathon, magpaparegister ka para mabilang ka as participant. Kasi pag tumatakbo ka na hindi ka kasali, ano tawag sa'yo? Saling pusa. Pag nanalo ka, hindi ka counted. Diba? Kailangan mong, kailangan ma-recognize, kailangan ma-declare mong participant ka. Yan. There has to be a place where your participation will be counted. There has to be a place where your participation will be valued. Para hindi sayang. Diba? Kailangan may lugar. At sa atin, for us, for you and I, that church. Diba? This is the place where God wants to partner with us. And magagawa lang natin, lahat tayo may trabaho, hindi ba? Magagawa lang natin ang pinagagawa sa atin if we will partner with God. It is the only way that we can move in His move. Yan lang ang paraan. Dahil kapag gumawa tayo sa sarili nating kakayahan, kakapusin tayo. Pero pag kasama natin ang Panginoon, we participate in His move, we partner with Him, we can do what He wants us to do. Kasi, His will can only be done in His ways. Amen po ba? Number 2, recognize the move of God in the life of His servants. Recognize the move of God in the life of His servants. So una, if there is a place where God can use you, there is also a person whom God will use to tell you about His move. Kasi hindi natin kita lahat, may ibang taong gagamitin ng Diyos para sa atin. Ipaunawa sa atin ang ginagawa niya. Amen po ba? Do you admit that? Do you acknowledge that? Na hindi mo kita lahat, may kailangan, may taong gagamitin. May taong nag-usher sa'yo papunta dito sa church, hindi ba? Kasi pag ikaw lang, baka mahiya ka, feel condemned ka, may nag-akay may tao laging ginagamit. Pagdating mo sa church, may tao namang ginamit para i-disciple ka, hindi ba? Pagdating mo naman sa loob ng church, may mga pastor na magsasabing, ay, pwede ka pala, may panawagan kang maging pastor. Oh, di ba? May panawagan ka, di ba? May mga tao laging gagamitin ng Diyos para sa ating buhay. Ipakita, ipaunawa ang pagkilos ng Diyos. At kapatid, pag nahanap mo yan, nakita mo yan, pinagpala ka na. Dahil nakaugpong ka sa pagpapala niya. Amen po ba? Nahanap nyo na ba yan? Nakita nyo na ba yan sa lugar na ito? Kung ganon, sabi mo sa katabi mo, pinagpala ka na. Di pinagpala tayong lahat, di ba? Tayo ay nakaugpong sa pagpapala ng ating mga pastor. Kung paano sila pinagpapala ng Diyos sa iba't ibang aspeto ng kanilang buhay. Hindi ba ganyan din ang nangyayari sa simbahan ng Panginoon sa lugar na ito? Lahat ay makakapagpatunay, hindi ba? Bawat isang nagpapatotoo ay magsasabi, nung pumunta ako sa church, nung nakinig ako sa mensahe ni pastor, di ba lahat ganun ang mga patotoo? Ibig sabihin, may ginawa ang Diyos na iugpong ka doon sa pagpapala na mayroon sila. At kung ano ang ginagawa ng Diyos sa kanila, ay gagawin din ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. May
may isang tao sa Biblia, di ba? Sabi niya, where you go, I will go. Kilala niyo ba yun? Where you stay, I will stay. Ganun siya ka-committed. Di ba? Ruth chapter 1 verse 16. Nung nakita ni Ruth, itong taong ito ang magtuturo sa akin, ang magdadala sa akin, sa aking destiny. Anong sabi niya? Don't urge me to leave you or to turn back from you. Where you go, I will go. Where you stay, I will stay. Your people will be my people, and your God will be my God. The moment Ruth decided to stay with Naomi, she positioned herself to her blessing. Kaya kapatid, the moment talaga, makita mo yan, mahanap mo yan, at kung nakita mo na yan sa lugar na ito, huwag ka nang lumayo. Kasi, the moment na pumosisyon ka, you are positioning yourself for your blessing. Kaya, sa mga pinili at nagumpisa at nagpapatuloy sa paglilingkod, you are positioning yourself for your blessing. Amen po ba? Hindi mo natin makita ngayon, pero naniniwala tayo, God has already taken care of our kairos. Diba? Of our fullness of time, of our perfect time. So, yes, in this place, that's our pastors. Recognize the move of God in their lives. And ibig sabihin, kapag nare-recognize mo, nakikita mo, anong gagawin mo? Sumabay ka na din. Huwag kang magpaiwan, di ba? Kung anong kailangan ay gawin. Kung ano ang hinahanap, ay be there para makatulong sa gawain ng Panginoon. Amen po ba? Handa ka na ba? Sabi mo sa katabi mo, handa ka na ba? O, ano sagot sa'yo? Oo o hindi? Opo, konti pa lang. Salamat po sa pagiging honest. At sa mga iba naman na ang sabi ay hindi, sabi mo sa kanya, wala kang choice. Oh, di ba? Maghanda ka talaga. Yes. Maghanda ka. That's the only way for your breakthrough. That's the only way for your breakthrough. That's the only way for your blessing. Kaya, magpatuloy ka sa pinagagawa ng Panginoon. You are positioning yourself for your blessing. Amen po ba? Kasi makita naman natin kung paano kumikilos ang Diyos sa kanilang buhay. Napakabilis ng pagkilos nila. Napakabilis ng pagkilos ng Diyos. Binubuhat talaga sila. Binubuhat sila mula sa isang lugar papunta sa isang lugar. At nakikita natin tayong lahat ang nag-aani. Tayo ang nagbebenepisyo. Meron tayong isang napakalaking lugar para makapaglingkod. Sabi nga ni Pastor, ang bubong ay langit. Wow, limitless, di ba? Talagang mayroon tayong hinihahanda nila palagi ang isang malaking lugar para ang lahat ay may spasyo para maglingkod. Kaya hindi po, ayoko na lang dyan sa worship team kasi ang dami naman nila. Parang ang kailangan dun tall, dark, and handsome. Mga ganon. Ayoko lang dyan sa multimedia kasi hindi nakikita. There's always a space for you and me in the kingdom of God. Laging may lugar, may espasyo at napakapalad natin sa lugar na ito dahil pinalalawak ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga pastor ang espasyo para tayo makapaglingkod. Kaya lagi na nanawagan araw-araw si Kuya Sam, sino na ba ang pwede sa kape? Di ba? Naririnig niyo ang panawagan araw-araw sa iba't ibang mga ministries natin. And yes, lahat po, all is welcome na maglingkod sa Panginoon. Dahil yan ay pagsabay sa kilos ng Panginoon. Huwag kang papayag na maiwanan ka. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang papayag na maiwanan ka. Di ba? Kaya, number 3, yan. Quicken your spirit to always stay in the move.
Quicken your spirit to always stay in the move. Kailangan nandun ka palagi sa pagkilos ng Panginoon. Kasi diyan sa pagkilos ng Panginoon, diyan mo makikita ang kanyang kamay kumikilos sa iyong buhay. Gusto mo makita ang kamay ng Diyos, ang answered prayer mo, nandun yun sa loob ng kanyang presence, sa loob ng kanyang movement, sa loob ng kanyang pagkilos. Kapag lumabas tayo doon, hindi natin alam saan na naman natin hahanapin. Di ba? Saan banda tayo pwesto? Hindi natin alam ang ating direksyon. Nasa loob ng pagkilos ng Diyos ang lahat ng ating hinahanap para makapagpatuloy sa buhay na ito. Alam niyo po, yung nangyari dito sa Exodus chapter 4 verse 19. Ito yung time na yung mga Israelita ay lumabas na sa Ehipto. And ang nangyari dito, sabi ng verse 19, then the angel of God who was going before the host of Israel moved and went behind them, and the pillar of cloud. Mula nang lumabas sila sa Ehipto, alam nyo kung ano ang binigay ng Diyos para mag-ingat sa kanila? It's the pillar of cloud by day and the pillar of cloud by night. At habang kumikilos yung pillar, kailangan susunod sila, di ba? Kailangan sasabay sila doon. Paano ba sila iningatan ng Panginoon sa kanilang paglalakad, sa kanilang paglalakbay? Laging nasa unahan. Laging nasa unahan. Para sila ay may tanglaw. Laging nasa unahan nila ang pillar. Hindi nawawala, binabantayan, iniingatan sila ng pagkilos ng Panginoon, ng presensya ng Panginoon. At anong sabi? And the pillar of cloud moved from before them and stood behind them, coming between the host of Egypt and the host of Israel. But this time, sa kanilang paglalakbay, alam ninyo kung anong nangyari? Yung nasa unahan palagi na pillar of cloud. Anong nangyari? Pumunta doon sa likuran. Nandun sa likuran, sa kanilang paglalakbay, kasi tatawid sila doon sa Red Sea, tatawid sila. At nasa likod nila yung mga Ehipsyo para lipulin sila. Yung pillar of cloud ng Panginoon na simbolo ng kanyang presensya, pumunta dun sa likuran. Para hindi sila magalaw man lang ng kanilang mga kalaban. Sabi ng verse 20, coming between the host of Egypt and the host of Israel. And there was the cloud and the darkness, and it lit up the night without one coming near the other all night. Sabi dito sa Tagalog, Exodus chapter 4 verse 19. Ang sabi po dito ay Exodus chapter 4 verse 13. Basahin ko lang po sa inyo sa Tagalog. Ayan, ang sabi po dito ay, matapos 14, tama ba ako? 14 po yan. 14 verse 19. Exodus 14:19. Ang anghel ng Diyos na pumapatnubay sa paglalakbay ng mga Israelita ay nagpahuli sa kanila, gayon din ang haliging ulap. Ang ulap ay lumagay sa pagitan ng mga Israelita at ng mga Ehipsyo. Madilim sa panig ng mga Ehipsyo, maliwanag naman sa mga Israelita. Dumating ang gabi at ang mga Ehipsyo ay hindi makalapit sa mga Israelita. Ano po ang gusto kong sabihin dito sa verse na ito? Alam niyo po ba, when you stay in the move, kapag ikaw ay nasa pagkilos ng Diyos, hindi ka nagpapahuli, hindi ka nagpapaiwan, there is safety.
There is safety when you move with God. Ligtas ka doon sa pagkilos. Ayaw mong sumunod kasi ang dami namang utos ni pastora. Ang hirap naman. Ang aga-aga sa church. Ayaw kong maglingkod kasi nahihirapan yung katawan ko, hindi sanay. Diba? Ayaw mo sumunod, ayaw mo magpagamit sa Diyos. Kapatid, there is safety within the move of God. Doon sa pagkilos ng Diyos, nandun ang iyong kaligtasan. Hindi ka mapapahamak doon. Mas napapahamak ka kapag hindi ka sumunod. Di ba naalala niyo si David? Dapat panahon ng digmaan. Nagpaiwan. Ano nangyari? Nagkasala tuloy siya. Di ba? Kapag magpaiwan ka, ayaw mo sumunod, mas pinipili mo ang manatili sa maganda mong, komportable mong kalagayan, hindi mo alam kung anong darating sa iyo. Kapatid, ang oras na ito, pag naririnig mong salita ng Diyos, oras mo yan. Panahon niya ng pagngungusap ng Diyos sa buhay mo at tinatawag ka niya. And dahil gusto ng Panginoon sabihin sa iyo, there is safety within my move, within my presence, within. Sa pagpapagamit mo sa Panginoon, may kaligtasan ka dyan. You have an upper hand advantage. Alam niyo ba yun? You have an upper hand advantage when you move with God. Ano ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin, tingnan niyo yung sabi dito, madilim sa panig ng mga Ehipsyo, maliwanag naman sa mga Israelita. O, di ba? Sa kanila ay disadvantage kasi gabi yun. Pero sa mga Ehipsyo at sa mga Israelita, puno ng liwanag dahil nandun ang haliging ulap. May upper hand advantage ka, kapatid. Nandiyan ang kamay ng Diyos sa iyo. Kasama mo ang Panginoon. Nandiyan ang pagkilos ng Diyos sa iyo. Di ba? Nandiyan ka sa ilalim ng pangangalaga ng Panginoon. And there is safety there. You have an advantage there when you stay there. A quickened spirit, yung spirito na buhay, di ba? Kasi pagpatay, talagang walang yan. Walang lakas para magpatuloy. Pero ang spiritong buhay na buhay ay a quickened spirit is awake, alive. Tingnan mo nga yung katabi mo kung awake. Gising, yan. A quickened spirit is awake, is alive. Di ba? May buhay. Yes. Active. Sabi ng Exodus chapter 13, verse 22. Yung pillar of cloud leads them along the way, and by night, a pillar of fire to give them light, that they might travel by day and by night. Kung hindi quickened ang spirit mo, tutulog-tulog ka, maiwanan ka ng pillar, anong mangyari sa'yo? Tutulog-tulog ka sa pansitan, umalis na pala yung haliging apoy. Naiwan ka, anong mangyari sa'yo? Diba? Anong mangyari sa iyo? Mapapahamak ka. Kaya kailangan ng Espiritu may buhay na buhay para hindi ka maiiwanan. Alam mo na kapag kumilos na, gumalaw na, gagalaw ka na din. Diba? A quickened spirit is awake, is alive. Diba? A quickened spirit hears the voice of God. Naririnig ang salita ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, naririnig mo ba ang salita ng Diyos? Naririnig mo ba ang tinig ng Diyos? Naririnig ba natin ang pagtawag ng Diyos? Yes. Quickened yung buhok, sabi ni Pastor Peter. A quickened spirit is awake, is alive, hears the voice of God. A quickened spirit doesn't allow himself to be left behind. Tumingin ka nga sa harap, sa likod, sa gilid.
Ito bang kapatid kong ito? Sabi mo sa katabi mo, huwag kang pumayag kapatid. Ayaw kita. Ayaw kitang maiwanan. Gusto kitang kasama. Ayaw kitang iwanan. Kung asawa mo yan, anak mo yan, kaibigan mo yan, sabi mo, gusto ko sabay tayo. Yes. Sabay tayo, no? Sa pagkilos ng Panginoon. Amen po ba? Sabay tayo. Hindi ka pwedeng maiwan. Napakalaki ng espasyo para maglingkod. Huwag kang papayag na maiwan. Don't allow yourself to be left behind. Itong mga Israelitang ito, kapag pepetiks-petik sila, maiwanan sila. Kakainin sila ng mga hayop sa ilang. Pero sa loob ng presensya, yung haligi ng ulap at apoy, may kaligtasan. Kapatid, saan ka ba? Nasaan pa ba ang kaligtasan mo ngayon? Lahat, ang dami nyo nang narinig nagsasabi niyan. At lahat ng balita ay tungkol sa nakakatakot. Di ba? Papayag ka pa bang maiwan? Huwag kang pumayag na maiwanan sa pagkilos ng Panginoon. Sumabay ka sa pagkilos ng Panginoon sa kanyang iglesia, sa buhay ng kanyang mga lingkod. Amen po ba? Sumabay tayo. Sabihin mo, Lord, wala naman akong kakayahan. Hindi naman ako kasing galing nila. But you know what? Ang dami nang ginamit ng Panginoon. Ang dami ng kapos. Pero nung dinagdagan ng Panginoon, nakayanan, nakatayo, nakapagsalita. Di ba si Moises nga, di marunong nagsalita dahil nagpipilipit ang kanyang dila. Pero nung sabi ni Lord, bibigyan kita. Di ba? Ang Diyos, the same God, really, na kumilos noon, kaya din niyang kumilos sa buhay mo ngayon. To empower you, to make you able para gawin ang kanyang kalooban, para sumunod sa kanyang pagkilos. Huwag kang pumayag, kapatid. Kapag naririnig mong salita ng Diyos talaga, ginigising ka ng Panginoon. Quicken your spirit para sumunod. Huwag kang pumayag matapos ang taong ito. Di ba? Na the same pa din is only a few months away. Binibilang na nila ang Pasko, ilang araw na lang, di ba? Huwag kang pumayag talaga na hindi ka makahakbang patungo sa pagkilos ng Diyos, palapit sa pagkilos ng Diyos sa iyong buhay. Lastly, a quickened spirit always recognizes his need for God. Kasi, hindi natin kaya sa ating sariling kakayahan. Kakapusin at kakapusin tayo. Pero, kapag alam natin sa sarili natin, kailangan natin ng Diyos, magagawa natin. Dudugtungan ng Panginoon ang kulang nating kakayahan. Hindi dahil successful ka yesterday, wow, I have accomplished something big. Pak! Diba? Something big. Okay na yun. Ibig sabihin, kaya ko na pala talaga, no? But then again, in the new level, kailangan mo ulit ang Panginoon para magawa yung pinapagawa niya. Sa bagong araw, kailangan mo ulit ang Panginoon para magawa yung pinapagawa niya. Sa bagong responsibility, sa bagong task, sa bagong araw, kailangan mo ang Panginoon. When we always recognize our need for Him, we stay current. Alam niyo ba yun? Nananatili kang present. Hindi ka naiiwan sa past. Na nakatingin tayo, nagtagumpay na kahapon, kaya ko na ito ngayon. But when you say, Lord, yes, I'm a successful businessman.
But then, sa mga susunod ko pang transaksyon, mas kailangan kita, Panginoon. Yes, I'm a successful. Wow, I'm good, 'di ba? Pero sa mga susunod mo pa, nakakaharapin sa buhay, kailangan mo ulit ang Panginoon. Alam ko, lahat tayo dito, all of us will agree. We need the Lord in our lives. Pero, when you recognize, iba kasi yun eh. Yung alam mo sa sarili mo, you are aware. May desperation sa puso mo. You're desperate, Lord, I need you. There's desperation in your heart. Iba kasi yung, kailangan ko naman talaga si Lord. Diba, mangangaral ka, kapatid, kailangan mo ang Panginoon. Sabihin sa'yo, ang sagot sa'yo, oo, alam ko na yan. Kailangan ko naman talaga ang Panginoon. Pero iba yung you recognize it. Diba, alam mo sa sarili mo. Diba, alam mo sa sarili mo na ang buhay na ito ay hindi mo talaga mananavigate 100% without the Lord. And when you recognize your need for God, you position yourself to stay in His move. Sa gawa ng Panginoon, sa pagkilos ng Panginoon. You position yourself para sa Kanyang pagdating, sa Kanyang pagbuhos, nandun ka, present ka, at makakatanggap ka. Amen po ba? Kaya kapatid, nawa, sa dami ng sinabi ko, no, maalala natin, ang Diyos tinatawag ikaw at ako. Hindi lang ang ilan. Tayong lahat. Sabi mo sa katabi mo, tayong lahat tinatawag ng Panginoon. Kailangan tayong lahat. Tinatawag tayong lahat. Ano ang ating tugon? Participate. Partner with God. Recognize the work of God, the move of God in the life of His servants. Dahil pinagpala ka kapag ikaw ay makaugpong sa buhay ng kanyang mga lingkod. And lastly, always quicken your spirit to stay in the move of God. Amen po ba? Praise the Lord. Sige po, can we close our eyes? Hallelujah. Hallelujah, Jesus. This morning, Lord, we know that we need you, but Lord, place in our hearts. Ilagay niyo po sa aming mga puso yung aming pangangailangan sa iyo. How we need you, Lord. How we need you, Lord. At sa aming pangangailangan sa iyo, alam namin na ikaw na Diyos na tumugon sa buhay ng iyong mga lingkod noong unang panahon. Ay ikaw pa rin ang Diyos na tutugon sa aming mga buhay sa panahon ito. Anong kailangan namin? Kung naghimala ka noon, kaya mo ulit maghimala ngayon. Kung hinati mo ang dagat noon, kaya mo ulit yan gawin sa amin ngayon. Ano man ang aming mga pinagdadaanan sa buhay, ano man ang aming mga sirkumstansya, kaya mong hawiin yan upang kami ay makapaglingkod sa inyo. Ito ay panawagan ng Panginoon sa ating lahat upang maglingkod. Ito ay panawagan ng Diyos sa ating lahat not to stay where we are, but the Lord is calling us, calling you and me to partner with Him in His move sa simbahang ito. Dahil kailangan niya, ang nais ng Panginoon, makita niya ang bawat isa sa atin na naregaluhan niya ng kakayahan ay maggamit niya, ma-maximize ito fully. Hallelujah, Lord. At sa lahat ng tutugon, maaari po ba tayong tumayo? Sa lahat ng nais tumugon sa Panginoon sa umagang ito. Hallelujah. Tumayo ka sa iyong kinauupuan. Kung ikaw ay tumutugon sa Panginoon sa oras na ito, let's worship Him. Oh, hallelujah.
Let's worship the Lord this morning. Hallelujah, Jesus. Oh, yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. We are answering your call, Lord Jesus. We are answering your call this morning. Hallelujah. Yes, Lord. Amen. Hallelujah, hallelujah. Salamat sa lahat po ng nakinig, nanood, umantabay at nanatili sa ating Sunday worship service ngayong umagang ito. Nawa ang lahat ay napagpala sa ating mensahe. Totoo nga, no? God is on the move. At dahil kumikilos ang Diyos sa buhay ng bawat isa, magpapahuli ka ba, kaibigan? Magpapahuli ka ba, kapatid? Let us be quickened. Magmadali tayo. For God, let us be quickened in the move, in the work. Hallelujah. In the move and in the work and in the word of God. Magmadali tayo, mga kapatid. Huwag tayong magpapahuli. Huwag nating hayaan na tayo'y mahuli sa salita, sa pagkilos, di ba, ng ating Panginoon. Diba? So ang lahat ay inaanyayahan ko sa umagang ito na tayo ay magtapos sa isang panalangin. Maraming salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Salamat po at muli pinaalala mo sa amin, Panginoon, na nariyan ka, Panginoon. Nariyan ka sa aming mga buhay, Panginoon. Di mo kami iniwan, di mo kami pinabayaan. At lalo't higit, Panginoon, palagi kang nangungusap sa amin. Palagi mo kaming tinatawag sa aming kanya-kanyang mga pangalan, Panginoon. Ang dalangin namin, Panginoon, sa umagang ito. Kami ay magmadali, Panginoon, na marinig namin ang iyong mga salita. Maranasan namin ang iyong mga salita. Malakaran namin ang iyong mga salita. At higit sa lahat, Panginoon, ang iyong panawagan, Panginoon. Kami ay makapag-respond agad-agad, Panginoon. Huwag naming hayaan, Panginoon, na maging huli ang lahat. Maging updated kami sa panawagan mo, Panginoon. Maging participative kami sa panawagan mo, Panginoon. Salamat, Lord. Maraming salamat. Ang lahat ng naririto, Panginoon, na nanonood, Panginoon, sa aming live, sa Sunday worship, Panginoon. Ang dalangin ko sa bawat isa, Panginoon. Sila, Panginoon, ay mapagpala mo ng iyong kapayapaan, Panginoon. Sa lahat ng may mga karamdaman, Panginoon. Ang dalangin ko, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, sila ay makabangon mula sa banig ng karamdaman. Dagdag na kalakasan, Panginoon, ang iyong idadagdag sa kanila, Panginoon. Salamat sa kagalingan, Panginoon, mula sa anumang karamdaman na meron sila, Panginoon. Sa lahat ng mga pinanghihinaan, Panginoon, ang aking dalangin, Panginoon, ikaw ang kanilang maging kalakasan. Palalakasin mo sila, Panginoon. Palalakasin mo sila sa pamamagitan, Panginoon, ng pagkakaloob mo sa kanila ng iyong karunungan, ng iyong katalinuhan, Panginoon, at ng kaunawaan. Maraming salamat, Panginoon, sa aming pansamantalang paghihiwa-hiwalay, Panginoon. Ang dalangin ko, kami ingatan mo, Panginoon. Samahan kami ng iyong libu-libong anghel. Ingatan kami at ang iyong mga salita, Panginoon, ang siyang mag-iingat sa aming mga paa na hindi kami madupilas. Ang siyang magiging lampara ng aming mga kamay, ng aming mga lakad, Panginoon, ng iyong salita. Salamat, maraming salamat. Pinupuri ka namin, Panginoon, sa umagang ito, sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, and amen. Salamat po, mga kapatid. Salamat po sa inyong lahat. Nawa ay pagpalain kayo ng ating Panginoon ngayon at magpakailanman. Amen. Thank you all. We love you. God bless.